Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila. Inuumpisahan na si Bongbong Marcos, tambakan ng issue. Mga kaibigan, niyayanig na. Rapid fire! Bongbong bangag yan. Eto na, nagsisimula na po mga kaibigan. Kung mahina-hina po itong si Marcos, mga kaibigan, eh malamang po ito matulad sa tatay niya. Mapatalsik din. Sabi na sa inyo eh. Ang unang tanong, pagka napatalsik ka, halimbawa, eh sino makikinabang? Oh, yun ang tanong, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, si Robredo, out of the question na yan. Wala naman siyang hinahabol na eh, di ba? Alam nga naman kumampi ang kay Duterte. Eh yan ang bumaboy sa kanya, di ba? Sinasabi lang ho natin mga kaibigan, pag-uusapan natin yan kasi kitang-kita na mga ebidensya eh, mga kaibigan eh. Pangitan-pangitan na ang mga hakbangin eh. Ang tanong lang ngayon, may problema tayo. Tayong mga, ika nga, hindi naman bumoto sa kanila, di ba? O tayong mga hindi sumuporta sa kanila. Kung dadating ang sandali, mga kaibigan, na si Bongbong Marcos ay patatalsikin. At alam na ninyo kung sino makikinabang unang-una. Oh, yun ang problema natin ngayon. Hindi kaya nasa banig tayo, mapunta tayo sa sahig, ha? Pag dumating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, eh, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Rapid fire! Lumutang na mga kaibigan ang destab Bawsin pa rin ako sa usapang destabilisasyon. laban sa kasalukuyang administrasyon. Sa lahat po ng hindi nagtitiwala kay Sara, bakit hindi niyo subukan? Talaga? Lintik ang mga talangka sa ulo nito. No? Si Jaime Marcos po, sunod-sunod na ang banat laban sa administrasyon. Sipin ninyo mga tao ito. Kaya, yung sinasabing blood is thicker than water, yung mas matimbang ang dugo kaysa ano paman. Isa ako sa hindi naniniwala. Ito mga desperate move na ito eh. Desperado na itong mga ito. Mga kaibigan. Ito kung papipiliin ako, administrasyon ni Digong nyo, at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako. Mga kaibigan. Katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto'y si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Sapagkat hindi na kailan paman dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae. Mga kaibigan, alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yon, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito eh. Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpuni. Binabanata na nga, di ba? Nirarally pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, di ba? Ang kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, abay ulitin ko.
si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero, pag dumating ang sandali na gagawing masamang balakin labang kay Marcos para mailuklok sa pwesto ang isang Duterte, abay magmamarcos ako, mga kaibigan.